There's a problem here. The janitress is my wife. Nagmamadaling hinakbang ni Dylan ang pagitan nila ni Lendy. Saka kinuha niya ang mop mula sa kamay ng babae. Huli na para magtago ka. Ipinagkanulo ka na ng singsing na suot mo. Napaawang ang bibig ni Lendy. Sa isang iglap, wala na sa kamay niya ang hawak niyang floor mop at wala na rin sa harap niya ang cart na naglalaman ng cleaning materials. Pero hindi pala para pakialaman ng asawa ang kanyang trabaho. Jam Tales presents Dylan and Lendy Inspiring Love Story, written by Iyana. Panibagong araw na naman at para sa dalagang si Lendy, isang buong maghapon na pangungulit na naman ang kanyang lola Gracia. Lendy, apo, kailan mo ba ako bibigyan ng apo sa tuhod? Tanong ng matanda habang tulak-tulak niya ang wheelchair na matanda. Lola, hindi ba't? Hindi na natapos pa ni Lendy ang sasabihin na magsalita ulit ito. Gusto ko makita ko pang apo ko sa'yo bago mawala ng tuluyan ang memorya ko. Sumikip ang puso ni Lendy. Sinabi kasi ng doktor na mas malaki ang tsansa na maging ulyanin ng Lola Gracia niya dahil sa dami ng gamot na iniinom nito. Tara, upo muna tayo la. Sandali silang huminto sa paglibot. Sa ibabaw ng ospital na yon, may mga upuan na bato na pwedeng pahingahan. Huwag kang mag-alala, Lola. May boyfriend na po ako. Hinihintay ko na lang siya mag-propose sa akin. Once na maikasal na ako, gagawa kami ng maraming baby para sa'yo. Talaga? May nobyo ka na? Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Opo, gwapo siya, matikas, mukhang model. Pero yung lalaki na nasa magazine na pala ang nakakuha sa kanyang atensyon. Hawak na matandang lalaki ang magazine. Mukhang tulad ng lola niya, pasyente rin doon ng lolo. Hindi ako naniniwala. Kung totoong may nobyo ka na, ay anong pangalan niya? Napakagat siya sa ibabang labi niya saka napatingin ulit sa matandang lalaki na nagbabasa ng business magazine. Dylan. Oo, tama. Dylan Trinidad Pola. Napakunot na noo si Lola Gracia. Dylan Trinidad. Inulit ito ang pangalan na para bang sinusubukang hukayin mula sa alaala niya. Parang pamilyar. Opo, Lola. Agad na dugtong ni Lindy, sabay pilit ang ngiti. Matagal na po kami magkasintahan. Nakilala ko po siya sa trabaho. Nakwento ko na po sa inyo noon. Siguro po, nakalimutan niyo lang. Tumatanda na po kasi kayo. Humagikhik pa siya. Natahimik si Lola Gracia ng ilang segundo. Tinitigan niya ang mukha ni Lendy na halatang kinakabahan, ngunit pilit na kalmado. Baya-maya, ngumiti rin na matanda. Baka nga. Dahil sa katandaan ko'y nakalimutan ko na siya. Pero mabait naman siguro ang nobyo mo, hindi ba? Nakahinga na maluwag si Lendy. Opo, Lola, mabait po siya. At mahal na mahal niya po ako. Bakit hindi niya ako dinadalaw? Hindi ko kayo nakikitang magkasamang dumalaw sa akin. Tanong ng lola niya na tila may bahid pa rin ang pagdududa. Busy lang po siya ngayon pero bibisita po siya kapag may oras na. Mabilis sa sagot ni Lendy. Parang kontento na ang lola niya sa sagot na yon. Napangiti ito at hinaplos ang kamay ni Lendy. Basta apo, masaya ako na hindi ka nag-iisa. Sumikip ang dibdib ni Lendy sa mga salitang iyon. Pasensya na po, Lola. Ginagawa ko lang to para hindi kayo mag-alala. Bulong niya sa sarili. Hindi niya namalaya na buong usapan nila ay narinig ng matandang lalaki nagbabasa ng business magazine. Unti-unti nitong ibinaba ang hawak nitong pahina. Dahan-dahan na patingin ng matandang lalaki kay Lendy. Napataas ang kilay nito at malawak na napangiti. Nang makalampas na sa Lendy at ang lola nito, ay dali-daling tinawagan ng matanda ang kanyang apo. Nakadalawang ring pa lang ng cellphone ay agad na sumagot ang apo niyang si Dylan mula sa kabilang linya. Grandpa, bakit napatawag po kayo? May masakit na naman po ba sa inyo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang apo mula sa kabilang linya. Ikaw na bata ka. Hindi ko alam na pinaglilihiman mo na ako Magtungo ka rito ngayon sa ospital at ipakilala mo sa akin ang nobya mo. Galit na sigaw na matanda.
Kaagad naman na napukunot si Dylan mula sa kabilang linya. Nobya? Sabay ngisi nito. Grandpa, mukhang epekto yan ng gamot mo. Wala akong nobya. Anong wala? Rinig na rinig ko't kitang-kita kong babae na narito sa ospital. Binanggit niya ang pangalan mo. Matagal na raw kayo magkarelasyon. Ngayon, kung patuloy ka magsisinungaling at hindi iharap sa akin ang nobya mo, ay mapipilitan akong tanggalin ka bilang CEO ng kumpanya. I told you before, pinakabawal sa company ang sinungaling na CEO. Naalarma naman si Dylan sa kabilang linya. Wala pang sinabi ang abuelo na di nito ginawa. Ay, alright. Ipapakilala ko siya sa'yo. Kung gusto mo, pakakasalan ko pa. Just wait me there, okay? Hindi naman na nagsalita pa ang matanda at basta na lang ibinaba ang tawag habang nakangisi. Habang si Dylan ay frustrated na ibinagsak ang cellphone. Sanjo! Sigaw ni Dylan sa kanyang sekretaryo. Bakit, boss? Tanong nito. Find out kung sinong babaeng tinutukoy ni Grandpa. Kung kailangan kunin mo lahat ng CCTV ng ospital natin, ay kunin mo at tiyakin mo kung sinong babaeng narinig at nakita niya nagpanggap bilang nobya ko. Napaawang ang labi ni Sancho. What? May nagpanggap bilang nobya niyo, boss? Ang lakas naman ng loob niya. Yes, she had the guts. Tingnan ko lang kung may mukhang ihaharap sa akin ng babaeng yun. What she did is a huge problem. You can go now. Yes, boss. Kaagad na umalis si Sancho sa opisina ni Dylan at naiwan siyang stress sa nangyayari. Hindi siya pwedeng bumaba bilang CEO dahil tiyak na ikatutuwa yun ng stepmother at stepbrother niya. He needs this position for the future. He will run for president ng kanilang kumpanya at wala ni isa siyang posisyon ang ibibigay sa bastardo niyang kapatid. Halos kalahating minuto nakalipas na bumalik si Sancho. Boss, here's the recording CCTV footage kung saan narinig ng lolo mo sinabi ng babae. Pinanood ni Dylan ang record ng CCTV. Narinig niya ang eksaktong pagkakasabi ng babae kung sino nobyo niya. At kitang-kita naman niya ang pagngiti at pagkausyoso ng lolo niya. This is insane. Naniwala agad si Grandpa sa ganun lang na salita. Bulalas niya. Napakibit balikat si Sancho. You can't blame him, boss. Matagal ka na niyang sineset up ng mga blind date at hinahanapan ng babaeng pakakasalan. Pero ni isa wala nagtagumpay. You know your grandpa is waiting for you to get married and have a family. Maybe this is a good opportunity para kausapin ang babaeng yan, boss. Napaisip naman bigla si Dylan. Kung ang babaeng yon ang magiging paraan para manatili siya sa posisyon, then he needs her. Where's her file? Seryosong tanong niya. Kaagad naman na inaabot ni Sancho ang folder na naglalaman ng background details ng dalaga. Lindy Santos, 25 years old. Currently has multiple jobs. What? Are you kidding me? Sinong normal na tao maraming trabaho sa isang araw? Sabay tingin ni Dylan kay Sancho na nagkibit balikat na. She's one of a kind, I guess. Baka para sa lola niya kaya marami siyang trabaho. Napagalaman ko rin kasi na matagal lang nasa ospital ang lola niya at may malubhan sakit. Napatango si Dylan at napaisip. Marahil iyon nga ang dahilan. Kaya ngayon, mas kailangan niya makausap ang dalaga. Bigla ay tumunog na naman ang cellphone niya. It's Grandpa again. Walang buhay niyan sambit. Mukhang kailangan yun na magmadali, boss. Bago pa kayo maunahan ng lolo niyo para makausap ang babae. Sambit ni Sancho. You're right. Kaagad ay isinuot ni Dylan ang coat niya. Cancel all my meetings. We will get her. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dylan at agad na sumakay ng kotse patungo sa ospital. Nang makarating siya doon, ay agad siya nakilala ng mga nurses at doctors. Sir Dylan, nandito po ba kayo para bisitahin ng lolo niyo? He's doing well. Nasa room 105 po siya. Sambit ang nurse na nasa front desk. Kaagad nang ngumiti si Dylan. Yes, I'm here to visit him. Pero may isa pa akong kaibigan na gustong bisitahin eh. Ah, ganun po ba? Ano pong name ng patient? Kaagad naman na tumingin si Dylan kay Sancho. Anong name ng patient? Tanong niya. Nagulat si Sancho at nataranta saka muling hinagilap ang pangalan sa cellphone. Ang nurse naman ay alanganing ngumiti at tila naghinala dahil hindi alam ni Dylan ang pangalan ng bibisitahin.
Hindi niyo po kilala, sir? Tanong ng nurse. I forgot the name. Lola kasi ng friend ko yung patient. Sambit ni Dylan. Napatango na lang ang nurse, pero bakas pa rin ang paghinala sa mukha nito. Ngunit hindi na nagsalita pa dahil kilalang tao ang kaharap. Sir, Remedios Santos po ang pangalan. Sambit ni Sanjo. Yeah, that's right. Nakangiting sambit ni Dylan, saka humarap ulit sa nurse. Anong room number ni Remedios Santos? Wait lang po, Sir Dylan. Sambit ng nurse saka tumingin sa monitor ng computer. Room 106 po. Sige, salamat. Tugon ni Dylan saka sinanyasan si Sanjo na sumunod. Mabilis siyang umakyat sa second floor at hinanap ang room 106. Sakto naman dahil kalalabas lang ni Lindy ng mga oras na yon. Nagtago si Dylan sa isang walong taong kwarto. At nang padaan na si Lindy, ay agad niyang tinakpan ang bibig nito at hinila papasok. Daing ni Lindy. Naiwan naman si Sanjo sa labas at nagbabantay. Samantala si Lindy ay agad na pumiglas pagpasok pa lamang niya sa kwarto. Nang hindi siya makawala, ay kinagat niya ang kamay na lalaki. Aray! Sigaw na lalaki at agad siyang binitawan. Mabilis sa tumakbo si Lindy patungo sa pintuan, pero hindi niya yun mabuksan at tila nakasarado mula sa labas. Hindi ka makakalabas ng walang pahintulot ko. Sambit na lalaki sa kanyang likuran, dahilan kaya napaharap siya rito. Doon ay nakita niya ang isang guwapong lalaki, matangkad, nakabest sa suit, at tila pamilyar sa kanya. Sino ka ba? At bakit mo ako kinulong dito? Wala akong naalalang atraso sa kahit na sino. Galit na sambit na Lindy at pilit na pinapalakas ang loob niya. Sigurado kang hindi mo kilala? Sabay ngisi na lalaking nasa harapan niya. Napakunot siya na noo at pilit inaalala kung saan niya nakita ang lalaki. You seem to have forgotten me. Ipapaalala ko sa'yo. Ako lang naman ang lalaking ipinakilala mo bilang nobyo sa lola mo. Bigla ay nanlaki ang mga mata ni Lindy. Ha? Ikaw? Bigla ay pumasok sa isipan niya ang nabasa niyang pangalan sa business magazine na binabasa ng matanda kanina. Si Dylan Trinidad? Yung business tycoon? As in bilyonaryo? Nanatiling nakatitig si Lindy kay Dylan na parang hindi pa rin makapaniwala sa narinig niya. Yes, at alam mo ba, dahil sa pagpapanggap mo ay mas lalong naging malaking problema ang ginawa mo. Malamig nitong sambit. Dahan-dahang ngumiti si Dylan. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat para maramdaman ni Lindy ang bigat ng presensya nito. Hindi ko naman sinasadya. Mabilis sa depensa ni Lindy. At saka paano mo naman nalaman na ginawa ko yun? I have my ways, Lindy Santos. Alam mo rin ang pangalan ko? Kinakabahang tanong ni Lindy. Well, I have meant to investigate you. Sorry na, okay? Kailangan ko lang namang paniwalain ng lola ko. Kasinungalingan pa rin yun. Putol ni Dylan. Dahil sa isang pangalan na binitawan mo, naniwala ang lolo ko na may nobya na ako. At alam mo ba kung anong ibig nung sabihin? Natahimik si Lindy at mahigpit niyang hinawakan ng laylayan ng damit niya. Simula ngayon ay aasahan niyang ipakilala kita. Aasahan niyang may kasal na magaganap. At inaasahan niyang bubuo na ako ng pamilya. Pagpapatuloy ni Dylan, napailing si Lindy. Kung ganoon, hihingi po ako ng tawad. Pwede naman po nating ipaliwanag sa kanya. Hindi. Mariing sagot ni Dylan. Hindi pwedeng malaman ng lolo ko na nagsinungaling ka. Napakunot ang noon niya. Bakit naman? Maganda nga yun na sabihin ko ng totoo para hindi na lumaki pang problema. Just like your lola. May sakit din ang lolo ko. He shouldn't be stressed. Sagot ni Dylan. At isa pa, nakadepende ang posisyon ko bilang CEO sa tiwala ng lolo ko. At hindi ko hayaan na mawala sa akin ang lahat dahil lang sa ginawa mo. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Napapaisip si Lindy kung bakit ba kasi pangalan pa nito ang ginamit niya. Full name pa ang binigkas niya. Anong gusto mong gawin ko? Sa wakas ay mahinang tanong ni Lindy. Tumitig si Dylan sa kanya ng seryoso, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata. Magpakasal tayo. Parang tumigil ang mundo ni Lindy.
at nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Dylan. Ha? Napaatras siya. Hindi pwede. Hindi naman kita kilala eh. It's just a contract. Mabilis sa paliwanag ni Dylan. Kinuha nito ang folder at inilapag sa mesa. 3 years contract. Magpapakasal tayo ng sikreto. Walang media and no fancy wedding. Walang public appearances maliban kung kailangan. Tanging ang lolo ko at lola mo lang ang makakalam. Nanlaki ang mga mata ni Lindy. 3 taon? Yes. After 3 years, maghihiwalay tayo. We will get an annulment. It's on me. Wala kang po problemahin kahit sa pera. Napaupo si Lindy sa gilid ng kama dahil parang nawala ng lakas sa mga tuhod niya. At ako? Ano makukuha ko? Lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng lola mo. Diretsong sagot ni Dylan. Isang bahay, monthly allowance, at siguradong hindi ka na kailanman magtatrabaho ng 6 na trabaho sa isang araw. Namutla si Lindy dahil lahat ng sinabi nito ay pabor, lahat, at kailangan niya. Hindi kita pipilitin. Dagdag pa nito. Pero isipin mo rin na lola mo. Gusto niya makita kang masaya, kahit sa huling alaala niya. Just like my grandpa. Naalala ni Lindy ang malawak ng ngiti ng lola niya kanina. Ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Unti-unti ay tumulo ang luha niya, pero agad niya rin itong pinunasan. Pumapayag na ako. Nanginginig na sambit niya. Pero may kondisyon. Nagtaas ng kilay si Dylan. Ano yun? Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang ari-arian. Mariin niyang sabi. Gusto ko rin magtrabaho dahil ayoko maghinala ang lola ko. At kapag natapos ng kontrata, wala na dapat tayong connection pa. Saglit na pinagmasdan ni Dylan ang babae sa harap niya. At ano pa? May gusto ko pa pang sabihin? At ano? Siyempre, bawal kunin ang pagkababae ko, no? Deal. Walang tumpik na sagot ni Dylan, sabay abot ng kamay. Welcome to my life, soon to be Mrs. Trinidad. Napatingin si Lindy sa kamay nito bago dahan-dahang inabot ang kamay ni Dylan. Let's go. Sambit ni Dylan at hindi na binitiwan ang kamay niya. Teka lang, saan? Hindi na nakapagsalita pa si Lindy nang kusang bumukas ang pintuan ng kwarto at diretso silang lumabas ng ospital, saka sumakay sa isang mamahaling kotse. Baka pwede ko malaman kung saan tayo pupunta? Hinihingal na tanong ni Lindy. We will go shopping. Tugon ni Dylan saka tinignan ang suot niya. Napataas ang isang kilay ni Lindy. Grabe ka naman makatingin. Parang ang dumi-dumi ng damit ko Nakasimangot niyan sambit. Napatikhim si Dylan. Wala akong sinabing madumi ang damit mo. Hindi lang kasi ang bagay na suot mo mamaya para sa seremonya ng kasal. Bigla ay nanlaki ang mga mata ni Lindy. Ha? Kasal? Ikakasal tayo mamaya? Tumango si Dylan. Yes, and please, no more questions. Bawat tanong may kapalit. Isang halik. Ano bang... Hindi na naituloy ni Lindy ang sasabihin niya dahil inilapit ni Dylan ang mukha nito sa kanya. One more word. Banta ni Dylan. Umaktong ziniper ni Lindy ang labi niya. Saka lumayo ng kaunti kay Dylan. Umupo na rin ito na maayos at saka pumikit. Baliw na bilyonaryo. Bulong na lamang ni Lindy. Ilang minuto lang nakalipas at humintong sinasakyan nilang kotse sa isang kilalang mall sa syudad. Kaagad na bumukas ang pinto at unang bumaba si Dylan. Sumunod si Lindy, bahagyang nagulat sa dami ng nakaabang na security sa paligid. Bakit ang daming gwardya? Tanong niya habang nakamasid sa paligid. Hindi pa nakakasagot si Dylan nang lumapit ang head of security. Sir Dylan, ready na po kaming i-clear ang buong mall. Napalingon si Lindy kay Dylan at nanlaki ang mga mata. I-clear? Anong ibig niya sabihin? Tumango si Dylan. Papaalisin lahat ng tao para walang istorbo habang namimili tayo. Ha? Gulat niyang reaksyon. Hindi, wag! Mabilis niyan tutol sa kahinawakan ng braso nito. Napatingin si Dylan sa kamay niya nakahawak dito at saka sa mukha niya.
Mas magiging mabilis tayo makapamili kung walang sagabal. Hindi ako mamimili sa isang mall na parang VIP ako. Mariin yan sagot. Gusto kong mamili na parang normal na tao. Ang gusto ko yung may kasabay. Bahagyang kumunatan noon ni Dylan. You're my soon-to-be wife now. Security risk yun. Pero hindi ako sanay sa ganitong treatment. Diretsong sagot na Lindy. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga guard ay nag-alinlangan tumingin kay Dylan. Dahil sa unang pagkakataon ay may taong hindi agad sumusunod sa kanya. Huminga na lamang ng malalim si Dylan. Iniangat niya ang kamay para senyasan ng mga tauhan. Stand down. Utos niya. No clearing. Nagulat ang lahat. Sir Dylan, are you sure? Alanganing tanong ng security head. Let people shop. Ulit niya. I'll take responsibility. Lumingon siya kay Lindy. But you stay close to me. Napangiti si Lindy. Yes, sir. Pumasok sila sa mall na kasabay ng mga tao. May mga batang tumatakbo, may magkasingtahang nagtatawanan, may nagmamadaling empleyado. Ganito ang gusto ko. Sambit ni Lindy sa isip. Una silang pumasok sa isang high-end boutique. This one. Sabay turo ni Dylan sa isang white elegant dress. Suotin mo. Kaagad na tinignan ni Lindy ang halata ng dress at nanlaki ang mga mata niya. 40,000? Ang mahal naman! Humina ang boses niya na mapansin ng sales lady ng boutique. Baka pwedeng sa Divisoria na lang tayo mamili. Bulong niya. I can afford everything in this store, so please cooperate kahit ngayon lang. Malumani na sambit ni Dylan. Looking for something specific, ma'am, sir? Tanong ng sales lady. Naghahanap kami ng white elegant dress. Sambit ni Lindy. Tama-tama, ma'am. Mayroon kami niyan. This way po. Saka siya inalalayan patungo sa loob. Tumango na lamang si Dylan at naupo sa sofa habang hinihintay si Lindy. Ilang minuto nakalipas at bumukas ang kortina ng fitting room. Sa unang hakbang pa lang ni Lindy palabas, biglang tumigil si Dylan sa kinaupuan niya. Suot ni Lindy ang simpleng puting dress. Medyo mahaba hanggang tuhod at bahagyang yumayakap ito sa hubog ng katawan niya. Napahinto ang hininga ni Dylan. Sa dami ng babaeng nakita niya, mga modelo, mga artista, mga babaeng bihasa sa damit at papuri, ay wala ni isa ang nakapagpatigil sa kanya ng ganito. It just her. Okay lang ba? Alanganing tanong ni Lindy na bahagyang hinihila pababa ang laylay ng dress. Parang masyadong bongga eh. Hindi agad nakasagot si Dylan dahil sobrang layo ni Lindy kaysa kanina. Maayos ng postura nito, ang buhok at may light makeup na. Tumayo si Dylan mula sa sofa at dahan-dahan lumapit. Bagay sa'yo. May lumanay at seryoso nitong sambit. Sobra. Parang ginawa talaga para sa'yo lang. Nagulat si Lindy sa sinabi ni Dylan at ramdam niyang medyo uminit ang kanyang pisngi. Salamat. Mahina niyang tugon. Let's go. Hinihintay na tayo ng magkakasal sa atin. Sambit ni Dylan at hinawakan nito ang kamay niya at hinila palabas ng butik. Teka, hindi pa tayo nagbabayad. I own that place. I don't think I need to pay. Napaawang na lang ang labi ng Lindy at hindi na nagsalita pa. Nang sumakay sila ng kotse ay dumiretso na ito sa City Hall. Halos walang naging aberya o traffic kaya nakarating agad sila doon. Ready ka na? Tanong ni Dylan habang inaayos ang necktie nito. Napalingon si Lindy sa kanya. Para namang may choice pa akong umatras. Pilit niyang biro, pero bakas ang kaba sa mga mata niya. Saglit siyang tinignan ni Dylan. Kung aatras ka ngayon, hihinto tayo. Napangiti siya na mapait. Kung aatras ako ngayon, konsensya ko pa kapag nawala ka sa posisyon mo. At isa pa, ayoko rin bigyan pa ng bigat sa dibdiban lola ko. Huminga siya ng malalim. Ay, let's do this. Dagdag pa niya. Tinawag sila ng staff papasok. Mr. Dylan Trinidad and Miss Lindy Santos? Yes, we're here. Sabay nilang sagot. Sa loob ng maliit na silid, naroon ang civil registrar, 2 staff bilang witnesses,
kasama na si Sancho. Hindi na nagtanong pa si Lindy kung paanong ganon sila kadaling ikasal ngayon dahil sa isang bilyonaryo ay walang imposible. Do you, Dylan Trinidad, take Lindy Santos to be your lawful wife? Diretsong tanong ng registrar. Saglit na tumahimik ang silid at tumitig si Dylan sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Pakiramdam ni Lindy ay matutunaw siya sa titig na yon. Pinisil niya tuloy ang kamay nito. I do. Mariing tugon ni Dylan. Do you, Lindy Santos, take Dylan Trinidad to be your lawful husband? Nanikip naman ang dibdib ni Lindy. Pumikit siya sandali at huminga ng malalim. I do. Mahina ngunit malinaw niyang sagot. Matapos sila magsalita, ay inabot sa kanila ang marriage contract. Nang hawakan ni Lindy ang ballpen, bahagyang nanginig ang kamay niya. Tinignan niya muli si Dylan at ngumiti labang ito ng bahagya. Halos sabay nilang pinirmahan ang marriage contract. Pagkatapos ay muling humarap sa isa't isa. By the authority vested in me by the Republic of the Philippines, you are now husband and wife. Anunsyo na mayor. Nagpalakpakan ng mga staff, kabilang na si Sancho. Hindi naman na siguro kailangan ng kiss, no? Tanong na Lindy. Bakit? Gusto mo ba? Tanong naman ni Dylan. Kaagad niyang hinampas ang braso ni Dylan. Asa ka? Ayoko nga kasi hindi pa ako nakapag-toothbrush. Bigla ay tinakpan ni Lindy ang bibig niya, saka nahihiyan tubingin sa mga taong naroon. Pilit na hindi matawa ang mga staff, lalo na si Sancho. Halos malubog sa kinatatayuan si Lindy dahil sa kahihiyan. Samantala si Dylan naman ay yumuko ng bahagya at lumapit sa tenga niya. Don't worry, kahit hindi ka pa nakapag-toothbrush, I don't mind. Looks like your lips are sweet naman eh. Pangaasar ni Dylan dahilan kaya lalo siya nahiya. Dyan ka lang ha, magsisiyar lang ako. Tinawag siya ni Dylan pero hindi na siya lumingon. Nagkunwari siya na naiihi na. Pagkalabas sa munisipyo ay tinampal niya ang kanyang noo. Ano ka ba naman, Lindy? Nakakahiya ka. Parang sinabi mo na rin ako nakapag-toothbrush ka hahalikan mo na talaga siya. Parang batang reklamo niya. Bigla ay tumunog ang cellphone niya. Kaagad niyang kinuha yon sa shoulder bag na suot at nakita niyang tumatawag si Sarah, ang matalik niyang kaibigan. Hello, Bestie? Napatawag ka? Tanong niya nang sagutin niya ang tawag. Bestie, hiring dito sa kumpanya na pinapasukan ko. Pero as janitress okay lang ba sa'yo? Tugon ni Sarah mula sa kabilang linya. Ay oo, okay lang sa akin. Text mo sa akin ang requirements at details ha. Pupunta agad ako bukas sa bukas. Excited yan sambit. Okay, sige. Pasensya na, Bestie ha. Ito lang kaya ko maitulong sa ngayon Tila malungkot at sambit ni Sarah dahil alam din ito ang pinagdadaanan niya. Ay sus, okay lang yun, Bestie. Malaking tulong na rin to para sa akin. Sige, wait for my call na lang ulit ha. Kapag natanggap ka, start ka na agad. Salamat, Bestie. Tinapos na ni Lindy ang tawag at napapitlag siyang bigla na marinig ang boses si Dylan. Sino yung kausap mo? Tanong nito. Kaibigan ko. Hiring sa hotel na pinapasukan niya at mag-apply ako. Tugon ni Lindy. Napailing si Dylan. I told you, you're my responsibility now. Hindi mo kailangang magtrabaho. And we had a deal, sir. Gusto ko pa rin magtrabaho. Saglit na tumahimik si Dylan. Don't call me sir from now on. Call me by my name or create a call sign para mas maniwala si Grandpa. Okay, Habi. Diretsyong nasambit ni Lindy. Pagkatapos ay agad din na napahinto. Napangiti naman si Dylan sa narinig at hindi niya alam kung bakit. Pero masarap sa pandinig ang tawagin siyang Habi. Then, should I call you wifey? Pangaasar na naman ni Dylan sa kanya. Nagtakip na ng tenga si Lindy at agad na sumakay sa kotse. Hindi na niya hinintay pa si Dylan dahil tiyak na patuloy lang siya nitong aasarin. Pero kahit na ganoon, malaking tulong pa rin sa kanya ang pagiging palaasar nito. Dahil na kahit paano, hindi siya naiilang dito ng sobra. Kung pumayag ka na tawagin kitang wifey, dapat lang na meron ka nito. Nang makasakay sa kotse ay ani ni Dylan. May kinuha ito sa loob ng bag.
Itong singsing na ito, mula pa ito kay Lolo. Ibigay ko raw sa mapapangasawa ko. Nakalimutan ko kanina. Hindi tumanggi sa Lindy nang isuot yon ng lalaki sa kanyang daliri. Ang ganda. Bagay sa akin, oh. Namamangha niya pang wika. Tama ka. Bagay ka. Sumang-ayon naman na lalaki. Hindi alam ni Lindy kung guni-guni niya lang, pero nang muling magtama ang mga mata nila, parang pati si Dylan ay nakaramdam ng malakas na kabog ng dibdib, lalo na magkatinginan sila ulit. Samantala, nang maiwan si Dylan sa labas, ay agad niyang tinawagan ang grandpa niya. Oh, nasaan na kayo? Kanina pa ako naghihintay dito sa ospital. Iyon agad ang bungad ng matanda sa kanya. Grandpa, hindi kami matutuloy magtungo dyan ngayon ni Lindy eh. May importante pa raw siyang dapat gawin. But maybe this week ay pupuntahan ka namin. Paliwanag ni Dylan at hinihiling niya na sana ay pumayag ang lolo niya. Napabuntong hininga naman ng matanda mula sa kabilang linya. Ay, o siya sige. Pumapayag ako dahil sa wakas this time ay may babae ka nang ipapakilala sa akin. Pero siguraduhin mo lang na ipapakilala mo siya sa akin, Dylan. Yes, Grandpa, I promise. Hindi na nagsalita pa ang matanda at basta na lang siyang binabaan muli ng tawag. Kaagad naman sumakay na si Dylan sa kotse. Ihatid na kita sa inyo. Sambit ni Dylan. Nagtaka si Lindy. Hindi ba natin ngayon pupuntahan ng lolo mo? Tanong nito. Hindi na muna. You need to learn more about me. Ipapadala ko ang files kay Sancho. At isa pa, kailangan mo na rin magpahinga. You look tired. Napatingin naman si Lindy sa salamin ng kotse. Bakas na nga ang eye bag sa mukha niya. Galing kasi siyang night shift at dumiretso lang ng ospital kanina para bisitahin ang lola niya. Tumango na lamang si Lindy at sinabing ang address niya. Sa tingin niya ay ayos na rin yun dahil maghahanda pa siya para mag-resign sa mga part-time job niya. Habang nasa biyahe ay unti-unting nakatulog si Lindy dahil sa pagod. Habang si Dylan naman ay pasimple lang siyang tinititigan. Hindi alam ni Dylan kung tadhana ba ang nangyari. Pero magaan ang loob niya kay Lindy the moment na magkaharap sila. Nung una ay nagagalit pa siya. But when he saw her, it's like magic na parang wala itong ginawang mali. At hinihiling niya na sana ay maging maganda ang relasyon nila hanggang dulo. Sir, narito na po tayo. Sambit ni Sanjo nang huminto ang kotse. Naalimpungatan naman si Lindy sa boses si Sanjo at hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Nailang tuloy si Dylan dahil kamunti ka na siyang mahuli ni Lindy. Maraming salamat sa paghatid sa akin, sambit ni Lindy. You're welcome. I have your contact number, kaya i-update lang kita kung kailan tayo ulit magmi-meet. Utal na sambit ni Dylan. Sige. Nahihiyang sambit niya bago tuluyan lumabas. Pagpasok niya sa apartment ay tila bumilis ang tibok ng puso ni Lindy. Halos sapuhin niya yun at sa hindi niya malamang dahilan ay napangiti siya. Magaan ang pakiramdam niya lalo't nabawasan ang problema niya tungkol sa gamutan ng lola niya. Aayusin na lang niya ang kontrata at sitwasyon nila ni Dylan hanggat kaya niya. Nang gabi ring yun ay naipadala na sa kanya ang file na tinutukoy ni Dylan. Halos 1 linggo na nakalipas at 1 linggo niya na rin yung kinabisado kasabay sa paghihintay ng tawag habang hinihintay ang tawag mula kay Sarah para sa trabahong inaalok nito. At ngayong araw ang pinakahihintay niya. Suot niya ang simpleng blouse at slacks. Huminto ang jeep sa harap ng isang high-end hotel at agad siyang bumaba at pumasok sa loob. Sa lobby ng Gentry Hotel, sinalubong siya ng kaibigang si Sarah. Nakangiti at halatang nagmamadali. Buti at dumating ka agad. Bulong nito. Pasensya ka na ha, kung ito lang posisyong available sa ngayon. Pero don't worry, complete benefits naman dito. Ngumiti si Lindy. Salamat Sarah, alam mo naman kahit anong trabaho ipapatusin ko. Hindi na sila dumaan pa sa HR. Kinuha na lamang ng supervisor ang mga requirements niya. Mabilis sa sinilip ang mga papeles saka tumango. Okay na to. Complete requirements ka naman eh. Pwede ka na mag-start ngayon. Malamig ngunit diretsyo nitong sambit. Halos mapaluha sa tuwa si Lindy. Hindi na nag-aksaya ng oras at agad siyang dinala sa maliit na locker room sa likod ng hotel. Si Sarah naman ay nakangiti ng umalis upang magtrabaho na rin.
Magpalit ka na ng uniform. After that, ipapakilala kita sa area mo. Dagdag pa ng supervisor bago umalis. Tahimik lang sa locker room ng mga oras na yon. Hinawakan ni Lindy ang kulay abong uniforme ng janitress. Simple lang at walang arte. Pero para sa kanya, ay simbolo yon ng panibagong simula. Huminga siya ng malalim bago nagpalit. Okay lang to. Bulong niya sa sarili. Marangal na trabaho to. At isa pa, ayoko talagang umasa kay Dylan. Sambit niya sa isip. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang mas nakatatandang janitress. Maamo ang mukha nito at halatang mabait. Ako nga pala si Mercy. Aling Mercy naman ang tawag nila sa akin dito. Pakilala nito. Huwag kang kabahan. Madali lang dito basta masipag ka. Ngumiti si Lindy. Ako naman po si Lindy. Salamat po. Inabot sa kanya ang isang cart, may map, timba, basahan at ilang bote ng panlinis. Itinuro sa kanya ang unang area, ang hallway papunta sa function rooms. Habang naglilinis siya, pilit niyang itinataboy ang hiya. May mga taong dumaraan, mga naka-formal, mga bisitang halatang mayayaman. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng ilan, pero mas pinili niya mag-focus sa ginagawa. Ngunit hindi rin maalis sa isip niya na kung nakapagtapos lang siya, baka maganda rin ang posisyon niya. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagkaroon ng kaunting commotion sa lobby. May ilang staff na nagkakandara pa at may mga lalaking nakasuot na pumasok. Darating daw ang may-ari. Bulong ni Aling Mercy mula sa hindi kalayuan. Big boss daw yun. Hindi na pinansin pa ni Lindy at ipinagpatuloy lang niya ang pagmamap. Ngunit na mapatingin siya sa salamin sa gilid ng hallway, ay bigla siya napatigil. Parang bumagal ang paggalaw sa paligid niya at ang tanging paglalakad ng lalaki ay tila naman naging slow motion. Si Dylan. Nanlaki ang mata ni Lindy nang tila ma-realize niya kung sino ang nasa harapan niya. Mabilis niyang ibinaba ang tingin at nagkunwaring abalang-abala sa paglilinis. Biglang uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung dahil sa hiya o kaba. Nakasuot ito, seryosong ekspresyon ng mukha at may kausap na hotel manager habang papalapit sa direksyon niya. Ay, wag niya sana akong mapansin, bulong niya. Ngunit huli na. Huminto ang mga paa ni Dylan, ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Bigla itong tumahimik at tila naguluhan ng manager at ang mga tao na nasa paligid. Wait, may I know you? Malamig na tanong ni Dylan. Dahan-dahan na patingin si Lindy at doon nagtagpo ang mga mata nila. Saglit na gulat ang dumaan sa mukha ni Dylan. Lindy? Mahina ngunit malinaw nitong tawag. Parang gusto na lumubog sa sahig ni Lindy. Mahigpit niyang hinawakan ng hawakan ng map. Opo, ako nga po. Maingat niyang tugon. Dito po ako nagtatrabaho, sir. Tumikhim ang hotel manager na halatang naguguluhan. Sir, may problema po ba? She's newly hired. We can fire her right now if you want. Meron. The janitress is my wife. Naisa na niyang isigaw na malakas pero hindi. Ayaw niya mawala ang respeto ni Lindy sa sarili nitong desisyon. Humakbang si Dylan palapit sa misis. Kinuha niya mula rito ang floor map. Inusog niya rin ang card. Dumukwang siya at bumulong sa tenga ng babae. Huli na para magtago ka. Pinagkanulukan na ng singsing na binigay ko sa'yo. Napanganga siya. Palitan ng map na ito. Luma na masyado. Ang cart, make it smaller. Mabigat ito para sa babaeng cleaner. Hanggang sa iutos yun ni Dylan ay nanatiling nakangangalang si Lindy. Ngunit bago tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Lindy nang may kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi mabasa ng dalaga. At doon nilang na-realize na hindi pala ganong kadaling paghiwalayin ng kontrata at ang totoong damdamin. At nang makaalis na si Dylan, ay sakalang nakahinga na maluwag si Lindy. Akala niya ay makikialam ito sa trabaho niya. Habang tinutulak niya ang panibagong cart papunta sa service hallway, bigla siya napatigil nang marinig ang pamilyar na boses. Isang boses na matagal na niyang iniiwasan pero kailanman ay hindi niya makakalimutan.
ang taong nanloko sa kanya. Lindy, is that you? Tanong ng lalaki. Nanlamig si Lindy. Dahan-dahan siya lumingon at doon niya nakita si Marco, ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Naka-uniform din ito ng hotel staff, maayos ang bihis at may nakasabit na ID sa dibdib. Katabi nito ang isang babaeng nakapulupot sa braso nito, si Jessa, isa sa mga ka-school batchmate nila nung college. Oh my gosh! Natatawang sambit ng babae, habang mula ulo hanggang paa ay sinisipat siya. Yan na pala yung sinasabi mong ex mo? Lindy, right? Akala ko naman kung sino maganda at may kaya. Siya na nga yun, babe. Yung feeling santo. Sabay tawa ng dalawa. Hindi agad nakapagsalita si Lindy at biglang bumigat ang hawak niya sa mapa. Grabe, Lindy. Hindi ko inakala na dito kita makikita. Janitress ka na pala ngayon. Dagdag ni Marco na kunwaring nagulat at may diin ang huling salita nito na tila sinadya. Napayuko si Lindy. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa inis, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Marangal na trabaho to at wala akong inaapakan tao. Diretso niyang tugon. Ngumisi si Jessa at umangkla kay Marco. Talaga? Kasi parang ang baba naman na napuntahan mo. Buti na lang at nakaalis ka na sa kanya, Marco. Just imagine, ikaw nagtatrabaho sa hotel tapos siya naglilinas ng sahig. Tumawa si Marco, isang maikling halakhak na parang lalong nang aasar. At inaamin ni Lindy na nasaktan siya sa reaksyon nito dahil kung umasta ito ay tila wala silang pinagsamahan. Kaya nga, mabuti na lang at naghiwalay kami. By the way, boy pa ba yung lola mong baliw? Sabay ngisi ni Marco. Parang nagpinting yung tenga ni Lindy, kaya napakuyom siya sa kanyang kamao. Huwag mong idadami ang lola ko at wala kang karapatan tawagin siyang baliw. Galit niyan sigaw, dahilan kung bakit nila nakuha ang atensyon ng mga taong naroon. Wah, parang akala mo naman nakakatakot ka. Sabay tawa ni Jessa. To our respected customers, please excuse her manners. Wala kasi siyang tinapos kay janitress lang kaya niyang pasukan. So ingat kayo sa kanya. She might be a thief. Napaawang ang labi na Lindy dahil sa paninira ni Jessa. Ay, grabe kayong dalawa. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Isang manggagamit at isang maninira. Since binanggit mo na lang din si Lola Marco. So, kailan mo babayaran ng utang mo sa amin? Baka nakakalimutan mo. Pension ni Lolang ipinambayad sa tuition mo. Alam mo, thankful na nga lang ako na makakalimutin na siya. At least, hindi ka na niya naaalala. Bigla ay nagbulungan ng mga tao at sumama ang tingin ng mga tao kay Marco. Wait, is that true? Tanong ni Jessa kay Marco. Hindi, no, hindi totoo. Nauutal na sambit ni Marco habang umiiling. Nagsisinungaling lang siya. Sana nga nagsisinungaling lang ako. Kaso, may record ako ng lahat ng conversation natin. Sabay pakita ni Lindy sa kanyang cellphone. Dali-dali namang kinuha ni Marco ang cellphone niya saka hinagi sa lapag. Dahilan ng pagkalasog-lasog nito at nabasag. Nababalo ka na ba? Sigaw ni Lindy, saka pinulot ang kanyang cellphone. Then, you don't have proof anymore. Mahinang sambit ni Marco. Mukhang hanggang dyan ka na lang talaga, Lindy. Nanikip ang lalamunan ng dalaga. Saglit siya na tahimik at hindi dahil wala siyang isasagot, kundi dahil ayaw niyang ibaba ang sarili niya sa level nila. At isa pa, ang isip niya ay natuon na sa cellphone niyang sira. Matagal na sa kanya yon at pinaghirapan ang pinambili. Huminga siya ng malalim saka muling tumingala. Kung hanggang dito man ako ngayon, hindi ibig sabihin na dito na ako habang buhay. At kahit anong suot ko, hindi nun mababago kung sino ako bilang tao. Hindi katulad niyo. Maayos nga ang damit niyo pero sinusunog naman ang kaluluwa niyo sa impyerno. Sandaling natahimik ang dalawa. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Marco, may malamig at autoridad na boses na biglang sumiki. Is there a problem here? Lumingon silang lahat. Nakatayo si Dylan ilang hakbang ang layo. Seryoso ang mukha, matalim ang tingin. Hindi niya tinignan si Lindy agad. Sa halip, direct ang titig niya kina Marco at Jessa.
During working hours here you are. Malamig na tanong ni Dylan sa dalawa. You know that I don't tolerate staff who waste time humiliating others, especially on my property. Nanlaki ang mata ni Marco. Sir Dylan, ano kasi? Sir, ang bagong janitress na yan ang nauna. Paano hindi pa nakaka-move on dito sa boyfriend ko? Napatiimbagang si Dylan. Is that so? Tumangwa si Jessa. Si Lindy naman, nanatili lang na nakatitig sa nasira niyang cellphone. Sanjo, investigate and bring her the record of CCTV footage para malaman natin ang totoo. Mariing utos si Dylan. Yes, sir. Sambit ni Sanjo at dali-daling umalis. Nanlamig naman bigla si Marco. Teka lang, Sir Dylan. Bakit kailangan pa po ng CCTV? Hindi po ba kayo naniniwala sa amin? Regular employee niyo na po kami ni Jessa. Si Lindy, baguhan lang. Takot itong sambit. Regular employee or baguhan, magdidesisyon pa rin ako kung sinong tama at mali sa yung dalawa. And who are you to question my decision? Natameme ang lalaki. Ilan sandali lang at dala na ni Sanjo ang tablet na may record ng CCTV. Doon ay nakita at napanood ng iba kung sino nauna. What are you saying again? She's the one who macked you first? Tanong ni Dylan kay Marco. Sir, pasensya na po. Save it. Malamig na putol ni Dylan. Hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Dahan-dahang inalalayan ni Dylan sa Lindy para makatayo. Sorry, Lindy. Nakayukon sambit ni Marco. And ikaw, Miss Jessa? Sir Dylan, bakit ako magsasorry? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Then we will file a case for spreading rumors about her. Pananakot ni Dylan. Fine. Sorry, Lindy. Sabay irap nito. From now on, ayoko na mauulit to. Now, go back to your respected areas. Utos si Dylan. Wala nagawa ang dalawa kundi tumango at mabilis na umalis. Bakas ang inis at kahihiyan sa mga mukha. Nagsialisa na rin ang mga taong nakikichismis lang dahil sa takot kay Dylan. Nang sila na lamang ang natira, saka pa lamang tumingin si Dylan kay Lindy. One word from you, tatanggalin ko sila agad sa trabaho. Mapagpasensyan sambit ni Dylan. Umiling si Lindy. Uwag na, hindi naman ako nasaktan. Well, not physically, pero ang cellphone ko. Nauupo sa napaupo sa sahig ang dalaga. Segundo lang, naramdaman niya nakaangat na siya mula sa sahig. Hoy, ba't mo ba ako binuhat? Ibaba mo nga ako! Reklamo ni Lindy kay Dylan. Huwag ka na malungkot, bibilang kita ng cellphone kahit 10 pa. Hindi naman yon. Natigilan ang dalaga. Paglingon kasi niya sa paligid, lahat ay halos ay nakatingin na sa kanila. Ano? Dylan, akala ko ba secret lang ang kasal natin? Not anymore. Ayoko pala na nakikitang nasasanay na masaktan ng asawa ko. Biglang uminit ang mukha ni Lindy. Pagpasok nila sa opisina, sinara ni Dylan ang pinto gamit ang paan niya bago siya tuluyan tumigil. Maingat siya nitong ibinaba sa sofa. Umupo naman na maayos si Lindy sa kapilit na inayos ang uniform niya at ang magulong buhok. Pagbalik ni Dylan ay may daladala na itong first aid kit at inilapag sa mesa bago marahan lumapit kay Lindy. Stay still. Mahina ngunit may autoridad itong sambit. Ayos lang ako. Pilit na sagot ni Lindy. Pero na makita niya ang seryosong tingin ni Dylan ay wala na siya nagawa kundi sumunod. Nanatili siya nakaupo sa sofa. Hawak pa rin ang bahagyang duguan daliri. Hindi naman na nagsalita pa si Dylan. Maingat niyang kinuha ang kamay ni Lindy na para bang takot siya masaktan pa ito. Maliit lang naman yung sugat. Bulong ni Lindy. Maliit nga lang pero nasaktan ka pa rin. Sagot ni Dylan habang dahan-dahang nililinis ang sugat gamit ang bulak na may antiseptic. Napangiwi si Lindy ng bahagya. Masakit ba? Tanong ni Dylan at agad na huminto ang kamay. Umiling si Lindy. Hindi gaano dahil sanay naman ako. Biglang tumigil si Dylan. Dahan-dahan siyang tumingala at tumitig sa mukha ni Lindy. Hindi ka dapat masanay na masaktan. Seryosong sambit ito. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ni Lindy. Hindi siya sumagot at sa halip, tinitigan na lang niya ang mga kamay ni Dylan kung gaano ito kaingat maglinis na para bang takot itong masaktan siya. Matapos linisin ang sugat, ay kinuha naman ni Dylan ng band-aid.
Maingat niya itong idinikit sa daliri ni Lindy. Okay na. Sambit niya. Pero hindi pa rin ito binibitiwan ng kamay niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Dylan, mahinang tawag ni Lindy. Salamat. Sa wakas ay tumayo si Dylan at kinuha ang cellphone. I will assign a different schedule for you. Same position, same work. But mas ligtas. Umiling si Lindy. Ayoko ng special treatment. Hindi na siya tinignan ni Dylan sa mata ng sumagot. Hindi to special treatment. Protection to. Hindi ko nahayaan na mangyari ulit ang nangyari kanina. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila at si Lindy na agad ang naunang umiwas bago patuluyan siyang mahipnotismo ng mga mata ni Dylan. Lindy, Tawag ulit ni Dylan. Bakit? you're still my wife kahit na may kontrata tayo. That's why you're my responsibility. Kaya kung may manakit ulit sa'yo, sabi mo sa akin. Saglit na natahimik si Lindy bago bahagyang umiti. Hindi ka ba masyadong invested para sa isang contract husband? Pabiro niyan tanong, pero halatang may halong kaba. Hindi ngumiti si Dylan. Maybe. Sagot niya. This is what I feel when it comes to you. At ayokong baliwalain yun. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lindy. Binitawan na ni Dylan ang kamay niya at tumayo. Magpahinga ka muna. Ihatid kita mamaya. Dagdag pa ni Dylan na siyang initian at tinanguan na lang ni Lindy. Habang palabas si Dylan ng opisina, napatingin si Lindy sa daliri niyang may band-aid. Naisip niya na kung magpapatuloy si Dylan na ganito kaalaga sa kanya, ay baka mahirapan siyang iwan ito sa huli. Habang malalim naman ang iniisip niya, ay biglang tumunog ang cellphone ni Lindy. Pagtingin niya ay pangalan ng ospital ang nasa screen. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit agad niya ring sinagot ang tawag. Hello po? Sagot niya sa tawag. Apo, ako ito ang lola mo. Mahina ngunit masayang boses ang narinig niya. Bumisita dito si Dylan kanina. Nanlaki ang mata ni Lindy at napatingin sa pinto ang nilabasan ni Dylan kanina. Ano po? Gulat niyang tanong. Oo. Masiglan sagot ng matanda. Abay ang pagkapogi pala ng asawa mo. Mabait pa. Sabi niya aalagaan ka raw niya. Napatitig si Lindy kay Dylan na ngayon ay nakikita niya sa labas habang kausap si Sancho. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang 3 taong kontrata o ang hindi niya mapigilan na humanga o umibig sa binata. Nang ibinabana ni Lindy ang tawag, ay agad na siya lumabas ng opisina at nagpaalam kay Dylan na babalik na siya sa trabaho. Tumango naman ito at sinamahan siya ni Sancho sa bagong posisyon niya. At nang maiwan si Dylan sa opisina, he was puzzled how Lindy's patience and attitude is different from others. Lahat ng babaeng nakilala niya, mapalapit lang sa kanya, ay gagawin ng lahat, maipakalat lang kung ano ang nangyari. Para lang may mapag-usapan o di kaya ay makakuha ng pabor sa ibang tao. But Lindy, she's different. Humanga siya sa ugali nitong hindi dumidepende sa kanya. At the same time, ay para naman naiinis siya dahil hindi ba siya nito kayang ipagmalaki bilang asawa? Or is he just being unreasonable? Simula ng araw na yon, ay mabilis na kumalat ang nangyari kay Lindy at sa pagtulong ni Dylan sa kanya. Wala naman naghinala at gumawa ng issue dahil sa takot na matanggal dahil nagpaalala si Sanjo sa mga empleyadong nakakita. Janitress pa rin ang posisyon niya pero hindi na sa hallway, kundi sa iisang department na lang kung saan ay madalas niyang makita si Dylan at madalas siyang hilahin papasok sa opisina para kumain. May kanin ka pa sa gilid ng labi mo. Natatawang sambit ni Dylan dahil kasalukuyang katatapos lang nilang kumain. Saan? Pinunasan naman ni Lindy ang gilid ng labi niya. Wala naman eh. Hindi pala kanin, laway pala. Natatawang asar ni Dylan. Che, yung ka na naman eh, tripo na naman ako. Inis ngunit natatawang sambit ni Lindy sabay hampas sa braso ni Dylan. Wow, mukhang saya niyo ah. Kaagad na natigilan si Dylan at napatayo. Grandpa, what are you doing here? Alanganing tanong ni Dylan. Napatayo na rin agad si Lindy at bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya. Ang tagal mong ipakita sa akin ang asawa mo eh. Kaya heto, ako nang pumunta para makilala siya.
Tugon ng matanda. Napahawak naman si Lindy sa laylayan ng uniform niya dahil hindi siya handa at sa ganung sitwasyon pa sila naabutan kanina. Mabilis naman na hinawakan ni Dylan ang kamay niya na siyang bahagya niyang ikinagulat. Grandpa, Mahinahon ngunit may kumpiyansang sambit ni Dylan. this is Lindy. She's my wife. Napanunok si Lindy sa sariling laway at pakiramdam niya nanlamig bigla ang kamay niya. Lumapit naman ang matanda gamit ang tungkod dito at pinagmasdan si Lindy mula ulo hanggang paa. Lindy palang pangalan mo. Sa wakas, nakilala rin kita. Masayang sambit ang matanda. Magandang tanghali po. Magalang na bati ni Lindy at bahagyang yumuko upang magmano kahit na nanginginig ang tuhod. Masaya po akong makilala kayo. Napangiti ang matanda. Isang ngiting may halo ng tuwa at ginhawa. Ngunit tama bang narinig ko? Asawa? Mag-asawa na kayo? Tanong ng matanda. Opo, Grandpa. Yung po sana ang surprise ko sa inyo sa darating na banquet eh. Paliwanag ni Dylan. Mas lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Nasurpresa pa rin naman ako. Sa wakas, malalagay na rin sa tahimik ang isip ko at hindi ko na iisipin pa kung kailan ka mag-aasawa. Pero bakit uniform ng janitress ang suot mo? Biglang tanong ng matanda. Nanlaki ang mata ni Lindy at bago pa siya makasagot ay nagsalita na si Dylan. Choice niya po yun, Grandpa. Seryosong sabi niya. She wants to work as janitress. Ayaw niyang umasa lang sa akin. Tumingin ang matanda kay Dylan saka muling bumaling kay Lindy. Ibig sabihin, kahit asawa ka na ng isang Trinidad, gusto mo pa rin tumayo sa sarili mong paa? Tumango si Lindy. Opo, tama po kayo, Grandpa. At hindi ko po ikinahihiya ang trabaho ko dahil marangal po ito. Biglang tumawa ng malakas sa matanda. Kaya pala. Sambit nito, sabay tapik sa dibdib. Sabi ko na nga ba may dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng apo ko. Ngumiti si Dylan at bahagyang umiwas ng tingin. Grandpa. Lumapit pang matanda kay Lindy at marang hinawakan ng kamay niya. Salamat, Iha. Seryosong sabi nito. Sa wakas ay nakita kong masayang apo ko sa tabi mo. Napalingon si Lindy kay Dylan at bahagyang ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Napansin niya rin ang pagiging masiyahin ni Dylan, hindi gaya nung unang beses nilang magkita. Medyo naiilang pa siya noon at natatakot. Grandpa, kumain na po ba kayo? Bigla ay tanong ni Dylan. Hindi pa. Sagot ng matanda. Pero mukhang mas masarap kumain kapag kasamang manugang ko. Napangiti si Lindy, bagamat may kaba pa rin. Ihahanda ko po ang mesa. Hindi na. Putol ng matanda. Sabay na tayong kumain. Pero, bigla ay bumaling ang tingin nito kay Dylan. pagkatapos ay gusto ko marinig kung paano kayo nagkakilala. Biglang nagkatinginan sina Dylan at Lindy at sabay silang napalunok. Mukhang dito na kailangan ni Lindy na mahabang kwento gaya na napag-usapan nila ni Dylan. Buti na lang at kinabisado niya. Kinagabihan, habang lula ng kotse at pauwi na, ay nag-usap si Lindy at Dylan habang nasa kotse. Lindy, mahingin sana akong pabor. Panimula ni Dylan. Napansin na niya kanina pa na tila malalim ang iniisip ni Dylan. At ngayon ay seryoso naman ang ekspresyon ng mukha nito. Sige, ano ba yon? Tanong ni Lindy. Family-oriented kasi ang mga ka-meeting ko sa darating na event. They value image, stability, legacy. Tumango si Lindy. Gusto mo ba akong isama? Yes. Diretso nitong sagot. I want to introduce you as my wife. If they trust you, they'll trust me. And we'll get them as sponsors. Sige, sasama ako sa'yo. Don't worry, I'll behave. Nakangiti niyang sambit at tinapik si Dylan sa braso. Behave ka naman as always eh. Huwag ka rin mag-alala kasi hindi kita pababayaan sa event. Ilang araw pang lumipas at buong week ay naging abala si Lindy sa pagsusukat ng gowns, trying makeup, and keeping her posture. Kahit pagod na sa trabaho, ay madalas na siyang makatulog sa kondo ni Dylan dahil narito ang mga designers, hair and makeup artists na umaasikaso sa kanya. Until the day of the event, sa labas ng kondo ay naghihintay si Dylan sa paglabas niya.
Halos himatayin naman siya sa kaba na nararamdaman niya. This is it, pansit. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili bago tuluyan lumabas. Nang mag-angat si Dela ng tingin ay saktong paglabas ni Lindy. He was stunned by her appearance. She was glowing and take a step like a slow motion. Inaamin ni Dylan na para siyang na-starstruck sa ganda ni Lindy. Sino mag-aakala na may igaganda pa pala ito? Bumagay ang red bodycon dress sa hubog ng katawan nito. Bigla ay parang kumabog na mabilis ang tibok ng puso ni Dylan. Bagay ba? Alanganing tanong ni Lindy. Bagay na bagay sa'yo. Para kang artista. Walang pag-aalinlangan na tugon ni Dylan. Namula naman agad ang pisngi ni Lindy. Nambola ka na naman. Tara na, baka malit pa tayo. Nakangiting sambit niya. Nakangiting inalalayan siya ni Dylan at hinawakan ng kamay. Saka pinulupot ni Dylan ng kamay sa kanyang bewang. Nang makasakay sila sa kotse, ay tila dumoble naman ang kaba ni Lindy. Dahil ngayong gabi, haharap siya sa mga kilalang tao, mayayaman at hindi niya tiyak kung kaya niya kung sakaling may mga mata pobre siyang makakasalamuha. Huminto ang kotse sa harap ng engranding event venue. Ngunit dahil may biglaan tawag si Dylan mula sa isang investor, napagpasyahan nilang mauna si Lindy. I'll follow. Sabi ni Dylan bago siya bumaba sa kabilang side. Just stay where people can see you. Tumango si Lindy. Madali siya nakapasok dahil sa VIP invitation na binigay ni Dylan sa kanya. Pagpasok niya sa ballroom, bumungad ang liwanag ng mga chandelier, ang tunog ng mahihinang tawanan at ang amoy ng mamahaling pabango. Hawak niya maliit na clutch, suot ang eleganting bodycon dress na pinili ni Dylan mismo. Okay, I will do my best to help him. Bulong ni Lindy. Ngunit bago pa siya makalayo, ay may narinig na siyang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Wow, hindi ko inakala na may lakas ka ng loob na pumasok dito. Nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahan siya lumingon. At doon ay malinaw niya nakita si Marco. Nakasuit, may hawak na champagne, at may ngising punong-puno ng panlalait. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong sa kanya. Same question. Tugon ni Lindy habang pilit pinapakalma ang sarili. Tumawa si Marco. Don't tell me you're janitress by day, social climber by night. Pinandilatan siya ni Lindy. Wala kang karapatang bastusin ako, Relax. Hindi mo ko kaya. putol ni Marco. Nandito ako dahil sa nobya ko. Sabay dating ni Jessa sa tabi nito. She's connected with someone na nasa high society. Ngumiti si Jessa. Kasin ako ng isa sa mga Aragon heiress. Parang may bumagsak sa dibdib ni Lindy dahil sa kayabangan ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit nagsasayang pa siya ng oras para harapin ang mga dalawa. Gayong wala naman itong ambag sa buhay niya. You know what? I will just ignore you two na lang kasi parang kulang kayo sa pansin. Pwes, huwag kayo sa akin magpapansin. Diretso niyang tugon at akmang tatalikod na sana. Pero biglang may babae nagsalita. Oh, Marco and Jessa, nandito pala kayo. Isang malamig pero elegante na boses ang sumingit. Lumingon silang lahat sa nagsalita at nakita ni Lindy ang isang babaeng papalapit. Matangkad ito, maputi, balingkinita ng katawan, ngunit medyo revealing ang suot na gown. She knows her. Isa itong modelo. Si Kira Aragon. Sis! Kaagad na batin Jessa sa babae. What are you doing here? Bakit hindi pa kayo kumuha ng drinks nyo? Tanong ni Kira. Napangisi naman agad si Marco. Mukha kasing meron nakapasok na hindi naman yata imbitado dito. Sabay tingin ito sa kanya. Napakagat sa ibabang labis si Lindy. Mukhang wala yata talagang balak si Marco na tigilan siya. Napatingin naman sa kanya si Kira. Oh, who are you by the way? May kilalang tao ka bang kasama? Kilalang tao? Nako sis, baka sugar daddy ka mo. Sabay malakas sa tawa ni Jessa. Yeah, that's what I also think. O baka naman nagkamali lang yung guard na pinapasok siya. Dagdag pa ni Marco. Halos mapakuyom ng kamao si Lindy. Gustong-gusto niya ng patulan ng dalawa, ngunit pinipigilan niya lang ang sarili niya.
dahil ayaw niyang gumawa ng gulo lalo't kasama niya si Dylan. Not now that they're for the investors. Alam niyo, sinasayang niyo lang oras niyo sa akin. I'm just nobody. And yet you managed to mock me. So ako na lang aalis. Mukha kasi hindi niyo kayang mapahiya. Diretsa niyan tugon. Tatalikod na sana siya pero agad napansin ni Kira ang suot niyang bracelet. Wait, that bracelet? Where did you get that? Kudot noon tanong ni Kira. Napahinto naman si Lindy at saka tinignan ang tinutukoy nito. Hinawakan niya ang suot niyang bracelet at inalala kung paano ito ibinigay ng grandpa ni Dylan. It was a gift at palatandaan na parte na siya ng pamilyang Trinidad. Kaya sobrang iniingatan at mahalaga sa kanya ito. It's a family heirloom. Bigay sa akin na. Hindi natapos si Lindy ang sasabihin niya dahil nagsalita agad si Jessa. Don't bother sis, mukha naman cheap eh. This is not cheap. Family heirloom to ng pamilyang Trinidad. Inis niyang sambit. Napakunot na noo si Marco. You mean, our boss? Dylan Trinidad? Sabay tawa nito na malakas. Asa ka namang papansinin ka nun? Oh, don't tell me. Sasabihin mo kasama mo rin siya rito. Tanong ni Jessa. Habang ang dalawa ay hindi pa tapos, ipahiya siya at maliitin. Si Kira naman ay nakatitig lang sa bracelet niya. She maybe knows na nagsasabi siya ng totoo. How did you get that? Tanong ni Kira na halos wala ng emosyon na mukha. Sis, don't listen to her. Baka ninakaw niya lang yan sa boss namin. Shut up, Jessa. I'm asking her. Napairap si Lindy dahil sa pagiging bida-bida ni Jessa. Ayaw na niya magpaliwanag pa at baka mas magkagulo pa sila kapag hindi na siya nakapagtimpi kaya tumalikod siya. Sakto namang umilaw ang cellphone niya at tumunog. Hudyat na may tumatawag. Kaagad niya nakita ang pangalan ng ospital kaya dali-dali niya itong sinagot. Miss Lindy, nagwawala po ulit ang lola niyo. Hinahanap po kayo. Ayaw niya pong kumalma. Tuloy-tuloy na sambit ang nurse mula sa kabilang linya. Nataranta siyang bigla. Please don't leave her. Papunta na po ako. Sagot niya habang nanginginig ang boses. Wait! Answer me first! Sigaw ni Kira. Pero hindi na siya lumingon pa. Nawala na rin ang isip niya na nasa event siya at hindi na rin niya naalala si Dylan. Tanging tumatakbo lang sa isip niya ay ang lola niya. Samantala, ilang minuto lang ang lumipas nang pumasok naman si Dylan sa venue. Nasaan yung babaeng kasama ko kanina? Agad niyang tanong sa staff na nag-welcome sa kanila kanina. Ay sir, hindi ko na po napansin. Dylan tried to call her, pero nagri-ring lang ang cellphone nito. Ipinalibot ni Dylan ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya talaga makita si Lindy. Mabilis siya nilukob ng kaba. Na mga oras na yon ay agad naman siya nakita ni Kira at agad itong lumapit sa kanya. Dylan, mabuti tagpunta ka. Masaya nitong sambit at yayapos sana sa braso niya pero agad siyang umiwas. Napakurap naman si Kira at medyo napahiya. You seem worried. What happened? Tanong nito na kunwari nag-aalala. Hindi sumagot si Dylan at sa halip ay abala siyang kontakan si Lindy. Napansin ni Kira na walang balak si Dylan na kausapin siya kaya gumawa siya ng paraan. You know what? May babaeng gumamit ng invitation mo. Nagpakilala siyang kasama mo raw. Doon tuluyan nakuha ni Kira ang atensyon niya. Nasaan siya ngayon? Mariing tanong ni Dylan. Umalis na, mukha napaya eh. Let's... Hindi na siya pinatapos si Dylan. Hindi pa niya nakikita ang mga kamiting niya. Tumalikod na siya at mabilis na naglakad palabas. He doesn't care about the investors or big opportunities. Isa lang ang nasa isip niya, si Lindy. Nalaman na lang ni Dylan na nasa ospital si Lindy nang ipaalam sa kanya ni Sanjo dahil ito mismo ang naghatid dito. Kasalukuyan tahimik ang ospital kung saan naroon ang hospital room ng lola ni Lindy. At nang makalapit siya sa pintuan, doon ay nakita niya si Lindy na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng lola nito. Lola! Umiiyak na sambit ni Lindy. Nandito na po ako. Huwag ka nang matakot. Mahinang humihikbi ang matanda na para bang bata. Akala ko, iniwan mo na ako. Hindi po. Agad niyang sagot.
Hindi kita iiwan, Lola, ha? Pangako po. Dylan was stunned. Ang babaeng palagi niya nakikitang masipag, matapang at palangiti. Ngayon ay nanginginig at pilit na pinipigilan ng hikbi habang kinukwento sa lola niya ang kung paano siya. Hanggang sa unti-unting humupang iyak ni Lindy, hanggang sa marahang pumikit ang lola niya at tuluyan nakatulog. Doon lang bumigay si Lindy. Napayuko siya at sa sobrang pagod, emosyonal at pisikal ay unti-unti siya napahilig sa gilid ng kama. Hanggang sa makatulog din habang hawak pa rin ang kamay ng lola niya. Dito na tuluyan lumapit si Dylan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Lindy sa pagkakahawak sa kama habang maingat na parang natatakot siyang magising ito. Isinokbit niya ang isang braso sa likod niya, sa kanya dahan-dahang binuhat si Lindy. Sorry, I should have been there. Mahina niyang bulong dahil nakakaramdam siya ng guilty. Ayan mo, babawi ako sa'yo. Dagdag pa ni Dylan bago tuluyan lumabas habang buhat si Lindy. Kinabukasan, nang magising si Lindy ay nakahiga na siya sa malambot na kama. Maaliwalas ang paligid at tila hindi pamilyar sa kanya dahilan kaya napabangon agad siya. Nasaan ako? Mahina niyang sambit. Napalingon siya sa paligid at doon niya napansin na maluwang na kwarto. Minimalist pero elegante. Hanggang sa makita niya ang isang lalaking litrato ni Dylan. Nasa kwarto ako ni Dylan? Tanong niya sa sarili. Bago pa siya tuluyang mataranta, bumukas ang pinto at doon ay nakita niya ang kanyang lola na nakatayo at nakangiti. Lola! Masigla at halos maiyak niyang sambit nang makitang matanda na nakatayo, may kasamang isang private nurse. Gising ka na pala? Nakangiting sabi ng nurse. Inuwi po kayo ni Sir Dylan kagabi, pati ang lola niyo. May private doctor na ring magbabantay dito sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Inuwi niya si Lola? Tumango ang nurse. Para raw mas komportable at mas mabantayan. Hindi na napigilan ni Lindy ang sarili. Nilapitan niya ang lola niya at mahigpit ito niyakap. Makakasama na kita, Lola. Hindi na ako mag-aalala sa tuwing nasa trabaho ako. Umiiyak niyan sambit. Hindi na po kayo mag-iisa. Ngumiti ang matanda at hinaplos ang likod niya. Mabuti ang asawa mo. Mahina nitong sabi. Opo, napakabuti po ni Dylan. Naluluha niyang tugon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at hinanap ang opisina ni Dylan. Kaagad naman niya itong nakita dahil sa signage. Binuksan niya ang pinto na walang katok. Dylan! Tawag niya na makita niya ito nakaupo at nakaharap sa laptop. Kaagad niya itong niyakap na mahigpit. Ramdam naman niya ang gulat nito pero hindi naman siya iniwasan. Salamat. Sunod-sunod niyang sabi. Salamat sa pag-aalaga sa akin at sa lola ko. Salamat sa lahat. Sunod-sunod niyang sampit. At halos hindi niya napigilang halikan ito sa labi. Lindy. Pigil pa sana ni Dylan pero nakahalik na siya. Isang boses ang biglang sumingit mula sa laptop. Well, that was unexpected. Parang binuhusan na malamig na tubig si Lindy. Dahan-dahan siya lumayo kay Dylan at doon niya napansin na naka-video call conference si Dylan sa laptop nito. Kitang-kita niya ang mga mukha ng seryosong executives na nakatingin sa kanya. Pasensya na po. Dali-dali niyang sambit sa bayo ko. Sorry po. At bago pa may makapagsalita, ay tumakbo na siya palabas. Ilan segundong katahimikan ang namayani bago nagtawa ng lahat at nagpalakpakan. Interesting wife you have there, Dylan. Hindi napigilan ni Dylan na mapangiti. Yes, she is. Proud niyang tugon. So, if you excuse me, mukhang hindi na ako makakabalik pa sa meeting. Nagtawa na ng lahat at muling nagpalakpakan. Congratulations, Dylan Trinidad. You really had a sweet wife. Sambit ng isa sa conference meeting. Tuluyan ang nagpaalam pa si Dylan at nag-left na sa video call. Saka pinatay ang laptop. Sobrang lawak ng ngiti niya dahil sa biglang ginawang pagyakap at halik sa kanya ni Lindy. Hindi niya talaga yun inaasahan.
Pagbalik ni Lindy sa kwarto ay halos lamunin siya ng hiya. Napaupo siya sa gilid ng kama habang yakap ang unan. Gusto ko nalang maglaho na parang bula. Bulong niya sa sarili. Bigla ay bumukas naman ang pinto at nang tignan niya ay si Dylan na naroon. Ganun mo ba ako kamahal kaya hindi ka na makapagpigil kanina? Nakangiting pangaasar ni Dylan. Dylan, napatayo siya. Nakakahiya yun, may mga kamiting ka pala. Tumawa si Dylan. Relax, you made their day. They said I had a sweet wife. Ang swerte kong araw eh. They also congratulate me. Napangiwi sa Lindy. Huwag mo na akong asarin. Lumapit si Dylan at nagtaas ng kilay. Pero totoo naman, di ba? Mag-asawa tayo. Kontrata lang yun. Mabilis niyan sagot. 3 taon tayo magsasama, so normal lang naman siguro yun. Dahilan ni Lindy para makatakas sa ginawa niya. Humiga naman si Dylan sa kama at inilagay ang mga kamay sa batok. Tama ka naman. So, pwede na ba tayo magtabi sa kama kapag matutulog na? Kalmadong tanong ni Dylan. Bigla ay namula ang pisngi ni Lindy. Ano sinasabi mo? Sabay dampot niya ng unan. Loko ka? Pinaghampas niya ito ng unan habang tawan-tawa si Dylan na hindi man lang umiilag. Samantala sa labas ng kwarto, nagkatitigan ng 2 matanda nang marinig ang tawanan nila Lindy. Gumiti ang lola ni Lindy. Mukhang masaya sila. Tumango naman ang grandpa ni Dylan sa tabi niya. Talagang bagay na bagay sila. Sana'y magkaapo na rin tayo. Nakangiting nag-apiran 2 pagkatapos ay umaktong nagdarasal. Walang kaalam-alam ang 2 na nakikinig na sa kanila ang lolo at lola nila. Mabilis naman na kumalat na mayroon ng asawa si Dylan. At ang balitang yon ay hindi nakaligtas kay Kira. Alam na niya nung sa event pa lang na ang babaeng yon ay tiyak na may kinalaman kay Dylan. At hindi na nga siya nagkamali. That Lindy is Dylan's wife. Napakuyom siya ng kamao at agad na pinatawag si Jessa at Marco. I need your help. Gusto kong parusahan ang umagos sa pagmamay-ari ko. Sambit ni Kira kay Jessa at Marco. Nagkatingin na naman ang 2 at tila hindi gusto ang nasa isip ni Kira. Ano bang gagawin? Kinakabahang tanong ni Marco. Since she's working here at the hotel, I want to frame her. Gusto kong palabasin na sumasideline siya bilang bayarang babae. Na sa gayon, malaman niyang hindi siya nababagay kay Dylan. Diretsong sambit ni Kira. Hindi ba tayo mapapahamak sa plano mo? Hindi kasi birong kaaway si Sir Dylan eh. Takot na sambit ni Jessa. Natatakot ba kayo? Galit na tanong ni Kira. Baka nakakalimutan niyo. Milyon pang utang niyo sa akin. Kaya kapag nagawa niyo to, bayad na kayo sa akin. Inilabas si Kira ang isang sachet na matte puting powder. Jessa, ilagay mo to sa drinks niya. At ikaw Marco, once na umepekto ng gamot at dalhin mo siya rito. At dito sa kwartong to, mangyayari lahat ng plano ko. Nagkatinginan ng 2 at napilitan tumango sa kakinuha ang sachet. Kahit kabado ay wala na silang magawa, kundi sundin ang gusto ni Kira. Pero sa loob ni Marco ay sobrang labag yun sa kalooban niya. Oo, masama ang ugali niya. Inaamin niya pero hindi niya kayang gawin ng ganong bagay. Ang ipahamak sa Lindy sa ganong paraan. Samantala, hindi na nag-aksaya si Jessa ng oras at agad na inilagay ang gamot sa tumbler ni Lindy na inilalagay sa cafeteria ng hotel. Pagkatapos noon ay saktong break time na. Kitang-kita niya kung paano kunin ni Lindy ang tumbler at uminom ng tubig. Bahagya pa ito nagtaka sa lasa pero agad din na binaliwala. Nang mga oras na yon ay agad nang umalis si Jessa. Takot kasi ang nangunguna sa kanya. Bahala na si Marco sa buhay niya. Bulong ni Jessa. Mabilis naman ang umepekto ang gamot kay Lindy. Habang naglalakad siya patungo sa elevator para puntahan si Dylan, ay napapansin niyang nagdadalawang paningin niya at tila lumalambot ang tuhod niya. Hanggang sa unti-unti siya nawala ng malay at nararamdaman na lang niyang may sumalo sa kanya. It was Marco. Nang mga oras na yon ay nanginginig siya sa takot. Hindi dahil kay Kira, kundi dahil nakokonsensya siya sa gagawin niya. Naging mabuti sa kanya si Lindy nung sila pa.
Sadyang siya lang naman ang barubal ang ugali. Sinumulan na niyang alalayan si Lindy papasok sa elevator. At nang makarating sa 11th floor, ay dumiretso siya sa opisina ni Dylan. Oo, opisina ni Dylan dahil hindi niya kaya mapahamak si Lindy sa kamay ni Kira. Sir Dylan. Tawag niya habang kumakatok sa opisina nito. Kaagad na pinagbuksan niyo ni Sanjo. Ma'am Lindy? Gulat na reaksyon nito. Kaagad na napatayo si Dylan nang marinig ang pangalan ng asawa at mabilis siyang lumapit. Doon ay nakita niyang walang malay si Lindy habang nakayapo si Marco dito. What the hell? Reaksyon naman ni Dylan at agad na inagaw si Lindy. Anong ginawa mo sa kanya? Galit niyan sigaw. Sir, hindi po ako. Si Ma'am Kira po, may gusto po siyang gawing masama kay Lindy. Well, they asked us to do that. Pero hindi ko kaya, sir. Naging mabuti po sa akin si Lindy nung kami pa. Kaya hindi po kaya ng konsensya ko. Sir, si Ma'am Kira po nasa Unit 101. Doon po niya balak gawin ang plano niya. Balak niyang palabasin na bayarang babae si Lindy. Paliwanag ni Marco. Bakit wala siyang malay? Tanong ni Dylan. May pinainom si Ma'am Kira sa kanya. Droga po yata. Si Jessa pong inutusan niya maglagay noon. Napakuyom ng kamao si Dylan. Sanjo, call the police at ipahuli mo si Kira at Jessa ngayon din. Utos ni Dylan na siyang agad na sinunod ni Sanjo. At ikaw, Marco, makakaalis ka na. Pero kakailanganin kong tulong mo once na mahuli sila. Sige po, sir. Tugon ni Marco at dali-dali na rin itong umalis. Nang maiwan sila sa opisina, ay agad na ibinaba ni Dylan sa Lindy sa sofa at ibinaba na rin niya ang private curtain ng mga glass wall. Dylan, rinig niyang tawag ni Lindy. Kaagad siyang lumapit dito, pero hindi niya inasahang isang halik agad ang igagawa dito sa kanya. Mabilis niyang inalayo ang sarili sa asawa. Ang init. Mainit. Sambit ni Lindy at pilit na hinuhubad ang uniform. Lindy, you're not in yourself. Sambit niya saka binuhat si Lindy patungo sa shower room. Mabuti na lang at may sarili siyang shower room sa opisina. Maingat niyang inilagay si Lindy sa bathtub. Sa kanya binuksan ang shower at malamig na tubig ang bumuhos. It will help to lessen your feeling. Napasinghap naman agad si Lindy at nang pilit tatayo ay agad na dinaluhan ni Dylan kaya dalawa na sila sa bathtub. Ngunit maling desisyon yata yun dahil agad na umibabaw sa kanya si Lindy. Lindy, stop! Hinihingal na sambit ni Dylan. Pero parang walang narinig sa Lindy at hinubaran siya ng damit. Pinigil niya ang kamay nito. I will not take advantage of you. Wala ka sa sarili. I know what I'm doing, Dylan. Diretsyon tugon ni Lindy habang nakatitig sa mga mata ni Dylan. Are you sure? Panigurado ni Dylan. Tumango si Lindy. You are my husband. I want you. I love you. Pag-amin nito na tila nahihiya pa. Sabay kagat ito sa ibabang labi. Napangiti si Dylan at siya nang unang kumilos para halikan si Lindy. Ang mga oras na yon ay kapwa nila pinagsaluhan ng init ng kanilang katawan. They are now connected hindi lang sa harap ng Diyos, kundi kapwa na nila alam na kahit sa puso nila ay mayroon na namumuong pag-ibig. Kinabukasan, balitang-balita ang paghuli kay Jess at Kira. Halos bawat channel ay ang mga ito ang laman ng balita. Itinakwil na rin ito ng pamilyang Aragon, habang si Dylan at Lindy ay masayang nakahiga sa sofa ng opisina ni Dylan habang nanonood ng balitang yon. Ang sasama talaga ng ugali nila. Sambit pa ni Lindy. Buti nga yung ex mo ay nakonsensya pa eh. Sambit naman ni Dylan. So, selos ka naman. Why would I? Akong pinakasalan mo. Ako ang future mo. Sabay halik ni Dylan sa noon niya. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone ni Lindy at nakitang number yon ng nurse ng lola niya, kaya agad niyan sinagot. Miss Lindy, hinahanap ka na po ng lola niyo. Napatingin si Lindy kay Dylan bago sumagot. Pakisabi uuwi na kami. Sige po, Miss Lindy. Nang maibaba ang tawag ay agad na umayos ng upo si Lindy. I think karapatan na nilang malaman ng totoo mula sa simula. Ngayon naman ay iba ng sitwasyon natin eh.
Mahal na natin ang isa't isa. Sambit ni Lindy. No, mas mahal na mahal kita. And yes, aaminin na natin sa kanila. Sambit ni Dylan. Sabay na silang nag-asikaso para umuwi sa mansyon. Pag-uwi nila sa mansyon, akala nila isang tahimik na tanghali ang sasalubong sa kanila. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, ay may mga nagputukan ng poppers at banner na may congratulations to the real couple. Naroon si Grandpa, si Sanjo at mga maids na nakangiti. Nagkatinginan sina Lindy at Dylan. Gulat at wala silang ideya sa nangyayari. Grandpa, alam niyo na po? Sabay tanong ni Dylan. Lumapit ang matandang lalaki habang may hawak na baso. Akala niyo ba hindi ko alam? Balik tanong nito. Napatawa si Dylan. Alam mo rin ang kontrata? Tumango ang matanda. Matagal na. Lalong nagulat si Lindy nang marinig ang boses sa likod niya. At ako rin. Sabi ng lola niya na nakaupo sa sofa habang may banayad ng ngiti. Alam ko na rin simula pa nung una. Lola? Naluha si Lindy. Hindi mahalaga kung paano kayo nagsimula. Dagdag ng matanda. Ang mahalaga ay kung paano kayo nagtapos at kung paano niyo pinili ang isa't isa. Natahimik ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Hindi na po ito tungkol sa kontrata. Sambit ni Dylan, mariing tinignan si Lindy. Grandpa, Lola, mahal ko po si Lindy. At handa akong pakasalan siya kahit ilang beses pa. Naluluhan sambit ni Dylan habang nakaharap sa dalawang matanda. Abat dapat lang, wala kami nung ikasal kayo eh. Sambit ni Grandpa na ikinatawa ng lahat. Masaya ako na masaya ka at nahanap mo mabuting lalaki tulad ni Dylan. Sambit naman ng lola ni Lindy sa kanya niyakap ang apo. Ngayon ay lumapit si Dylan at niyakap din ang kanyang grandpa. At matapos ay sabay-sabay nilang niyakap ang isa't isa. Sa pagitan ng yakap ay marahang bumulong si Dylan. Mahal na mahal kita, wifey. I love you too, hubby. Sa huli, humiwalay ang dalawang matanda para magkaroon ng moment ang dalawa. Pakiramdam nila ay newlywed sila at talagang hindi pinalampas si Dylan ang halikan siya sa labi. Nagsigawan ng lahat at nagpalakpakan. Ngayon ay kapwa na nila alam na hindi na ito tungkol sa kontrata at hindi na para itago pa nila nararamdaman para sa isa't isa. Patunay na pag-ibig ay hindi nabubuo sa kasinungalingan. Ngunit maaaring ang pagkakamaling nagawa ay siyang maging daan o tulay para makilala mo ang tamang tao. At kapag Diyos na ang kumilos para pag-isahin kayo, ang kontratang relasyon ay pwede palang maging totoo at tapat na pag-iibigan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento. Pa-like, share, subscribe at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Salamat! God bless at ingat!